So sa mga bago po dito, may mga bago ba dito or ngayon lang ako nakita or ngayon lang po ako na-meet? So hello po sa inyong lahat. Ako po si Coach Roy Vincent V. Montenegro. TCRC lecturer since last batch September 2024. Ayan. So ako po ay pumasa noong September 2023 licensure examination for professional teachers with a rating of 92.60, rank 11. Ayan. So medyo kinapos lang ng very slight. Ano po? Pero syempre, naniniwala ako yung mga nanonood dito, kayang-kayang taasan itong rating ni Coach Roy. Ano po? Currently, I am taking my master's at Laguna State Polytechnic University and currently a full-time faculty member at Nova Escola Tanawan. Dito rin po sa Tanawan City, Batangas. Ayan. So, I also graduated secondary education major in mathematics from Faith, no? By God's grace, magna cum laude, and I am also a leader, resource speaker, lecturer, and also a research thesis or advisor and statistician. Yan, baka may mga kailangan nyo ng statistician, research statistician, pwede nyo rin po akong i-PM. Ayan, nag-promote na po ako ng very slight ng aking side hustle na pagiging research statistician. Ayan. So once again, ako po makakasama nyo for 2 hours tonight. Okay? So ngayon po, meron po tayong Gen Ed and Prof Ed free review. Again, ito po ay halo-halo. Ano po? Gen Ed and Prof Ed. Yan. So, kung kayo po ay ready na, sige, pa-comment naman ako dyan ng LPT. Okay? Pa-comment po ako ng LPT if ready na po kayo po sa ating session tonight. So, I prepared 70 items, 2 hours. Hopefully, matapos natin siyang lahat. And sana makaabot kayo no, from number 1 hanggang number 70. Okay, sige, pa-comment po ako ng LPT if ready na pong makinig at handa na pong matuto for tonight. Ayan, so ito mga tanong dito ay mga halos kamukha or pwede nating sabihin na mga actual, no? Or mga kamukha ng mga actual board exam na pwede nyo ma-encounter sa March 2025. Okay? So I hope ready na po tayo. Ayan, sige. Thank you po sa mga nag-share at mga nagtatag ng inyong mga friends. Tuloy-tuloy lang po tayo para mas marami po ang maabot natin for tonight's live. Okay? So let's start agad no. Number 1 agad tayo. The least common multiple of 8, 6, and 3 is it A, 86, B, 72, C, 43, or D, 24? Ayan, ano daw po ang least common multiple ng 8, 6, and 3? Is it 86, 72, 43, or 24? Palagi po ako ng number at ng inyong sagot. Ayan. So, LPT, claim na po natin. And of course, baka meron dito mga math majors. May mga math majors ba dyan? So, hello po sa mga math majors dyan. Isa rin po ako sa mga coaches ng math majors sa TCRC. So, if you will be enrolling or mag-enroll po kayo sa TCRC for specialization and math major po kayo, ako po ang makakasama nyo. Isa ako sa mga makakasama nyo for your review journey. Ayan. Ayan, so hello kay Ma'am Dea. Ayan, hello po. Ayan, so welcome back po at LPT na yung mga iba natin nanonood, no? Thank you so much po sa pagbisita ulit sa ating live as LPT Snap. Ayan, ang sagot ng iba, letter D, mostly letter D, and the correct answer po is letter D. Okay? Na paano po yung sagutan? Of course, okay? Punta ka agad sa pinakamaliit. Tama? Kung least, punta ka agad sa pinakamaliit. Ano yun? 24. I-check natin kung si 24 ba ay divisible ng 8, 6, and 3. Is 24 divisible by 8? Yes. Okay? Is 24 divisible by 6? Yes din po. And is 24 divisible by 3? Yes din. Kaya po, yun agad ang ating sagot. Now, paano sir pag hindi 24? Halimbawa, hindi siya divisible by a certain number. Punta ka agad sa sunod na pinakamaliit. For this case, punta ka ng 43. Tingnan mo kung divisible ba siya o hindi. Okay? Pero again, mag-start ka lagi sa pinakamaliit, paakyat. No? Tingnan mo kung divisible siya. If it's least common multiple. Okay? For the number 1, the correct answer po natin is letter D, 24. Okay? Okay, let's proceed to question number 2. What is progress in one's occupation or workplace called? Ano daw po yung tawag, no? When pag tayo ay may progress sa ating trabaho or sa ating workplace. Is it A, rank status or rank status, no? B, career development, C, work award, or D, occupational renewal? Alin po kaya dito ang sagot natin for question number 2? Again, pag daw po may progress sa occupation or sa workplace or sa trabaho natin, ano daw po ang tawag doon? Is it A, rank status, B, career development, C, work award, or D, occupational renewal?
Okay? Other term for this one, we have the career progression, no? Pag sinabi natin tayo ay promote, okay? Or tumataas yung rango natin, we have career progression. Since walang career progression, the best alternative for that is career development. Okay? Ito dapat yung hanapin din natin sa mga trabaho natin. Dapat may career progression or may career development. Okay? Okay po, mukhang perfect score pa ang ating mga LPTs. Tama ba? So let's proceed now with question number 3. Which teacher is most vulnerable to financial scams? Again, which teacher is most vulnerable to financial scams? Is it A, the generous and kind, B, the rich and powerful, C, the passive and submissive, or D, the non-financially literate? Ayan, Ma'am Rosalie, yan. Meron po tayong majorship session for tonight, I believe, no? Pero hindi po ako naka-assign na coach. So, check niyo po sa atin pong FB group. Yan, may mga math majors na nandito na reviewees natin. No? So, check niyo po kasi alam ko may naka-assign po na lecturer for tonight. Ano po, sa math major. Yan. So, ako po ngayon ay naatasan dito sa Facebook page natin. Ayan, syempre yung pinaka-prone, no, o pinaka-vulnerable sa mga financial scams, syempre yung mga teachers na hindi financially literate, no? Parang tinamaan ako doon ng konti, no? Kasi, well, di ba naman tayo nasa scam, no? Thankfully, wag naman na sana. Pero, syempre, very important sa mga teachers na maging financially literate, no? Given naman na hindi naman ganun kalakihan, no? Well, malaki naman ang sahod natin, pero of course, compared to other professions, hindi rin siya, relatively ay maliit siya. So, mahalaga that we know how to manage our finances. Kaya non-financially literate. Ayan. Ayan, hello po Ma'am Marifel. Ayan, may dati ako mga reviewees na nanonood ng live. So hello everyone. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Sige, let's proceed agad with question number 4. What designation is commonly given to newly graduated teachers? Again, what designation is commonly given to newly graduated teachers? Is it A, novices, B, beginning, C, proficient, or D, highly proficient? Ayan. So, ano po kaya binibigay na designation usually pag bagong graduate or let's say bagong pasok, no? Bagong pasok sa sa public. Okay? So, well, yes, mga newly graduate po ay mga novice. Tama? Novice po ang tawag sa kanila. Pero, kung nandiyan po ang beginning po ang isasagot natin. Kasi, ayon sa batas, ito yung talagang mga first time na mga teachers, no? First time na papasok halimbawa as a teacher. Okay, beginning sila, no? Kasi ito yung nasa batas din. Pero kung wala pong beginning, o makinig kung wala pong beginning, isagot po natin si novices, no? Kung wala si beginning, isagot po natin si novices. Okay, Pop? Let's proceed to question number 5. The logical sequence of steps in the food chain is it A, producer, predator, consumer? Letter B, consumer, predator, producer. C, predator, producer, consumer. Or letter D, producer, consumer, predator. Ano daw po dito yung logical sequence or parang usual, no? Or may sense, no? Na sequence sa isang food chain. Okay? Ano ba dapat usually ang nauuna sa food chain? Dapat syempre nauuna sa food chain yung gumagawa ng pagkain. Ano nang tawag doon? Producer. Okay? Producer. So, syempre, alisin na natin sa letter B at saka sa letter C kasi producer dapat ang unahan. Okay? Sa food chain, unang-una lagi ang producer, yung gumagawa ng food. So, A at D na lang tayo, A at D. Ngayon, ano ba dapat mauna? Consumer or predator? Okay? Consumer ba dapat or predator? Tandaan, ang after ng producer, kailangan mo nung magko-consume nung pinroduce. Halimbawa, mga halaman. Diba? Sino yung mga kakain ng halaman? Halimbawa, kakain ng halaman ay mga kambing. Consumer ang tawag doon. And then, tsaka pa lang yung kambing, makakain siya nung predator. Ang predator po kasi, usually, may prey. Usually, may prey. At ang prey nila, usually, mga omnivores, or yung mga consumers natin. So, the most logical sequence for this one is letter D. Okay? We start with the producer or yung mga autotrophs natin, yung mga plants, to be followed usually by the omnivores. Kasi, sorry, hindi omnivores. Herbivores, sorry. Herbivores, kasi sila yung kumakain ng plants. Tama? Herbivores yon. Ngayon, itong mga herbivores, sila usually yung mga prey. Okay? Ng mga predators, like, halimbawa, lions. Okay? Yan. Usually sila yung
prey, yung mga herbivores natin or yung mga consumers ng mga halaman natin. Okay? So yan po yung most logical sequence pag pinag-uusapan po natin ang food chain. Okay? Let's proceed to question number 6. Why should teachers transmit the nation's educational heritage? Okay? Again, why should teachers transmit the nation's educational heritage? Is it A, to promote national pride, B, to cultivate love of country, C, to elevate national morality, or D, all of the above? Ayan, so si Ma'am Mernalyn po bumalik dito. No? So hello sir, very helpful ang page na ito dahil po sa inyo nakapasa ako kahit self-review with high rating pa po. Ayan, so thank you so much Ma'am Mernalyn. Ayan, so if gusto niyo rin, no, tulad ni Ma'am Mernalyn, magkaroon ng high rating and of course, makatulong talaga in preparation for your review. Wag na po kayo mag-alinlangan to enroll or to avail po no, yung atin pong TCRC packages for Janet Prof Ed and of course for our specialization. Okay? Ayan. So very affordable lang, wala pang 1,000, meron ka ng Gen Ed Prof Ed at saka ano, 'di ba? Specialization. Ano po? Ayan. Okay, for number 6, syempre, bakit mahalaga? Of course, lahat po yan. Tama? Of course, we want to promote national pride. Okay, na maging proud tayo sa kung anong meron sa Philippines. Of course, to cultivate love of country, na mahalin ng ating mga learners yung anong meron sa country. And of course, to elevate national morality. Lahat po yan ay dahilan. No? Kaya dapat itong mga teachers natin or tayo ay pinopromote or tinatransmit ang nation's educational heritage. Okay, very good po tayo. Let's proceed na with question number 7. What pattern of development allows parents to plan for a child's growth? Again, what pattern of development allows parents to plan for a child's growth? Is it A, fixed, B, predictable, C, unknown, or D, diverse? Ayan, dito we have naka-DepEd na rin sa wakas because of TCRC. Ayan, congratulations po, Sir Sir Nelboy. Ayan, so congratulations, naka-DepEd na, di ba? With the help of TCRC. Ayan. So what pattern of development daw po allows the parents to plan for a child's growth? Is it fixed? Is it predictable? Is it unknown? Or diverse? Okay, mukhang perfect na perfect pa ang ating mga LPDs. Of course, the correct answer is letter B, predictable. Okay? Bakit predictable? Hindi siya fixed. Okay? Una, ito ha, check nyo muna yung problem. Ang tanong, kaya daw pagplanuhan ng parents. So, napaplano ng parents. Now, kung napaplano siya ng parents, hindi pwedeng unknown. Hindi pwedeng diverse. Kasi hindi yan kayang iplano ng parents kung unknown yung development or diverse yung development. Okay? So, it's either fixed or predictable. Now, bakit hindi fixed? Kasi, ang growth po at development ng bata ay iba't iba ang rate. No? May iba maagang nakakapaglakad ng ganitong age. May iba medyo matagal pa. Yung iba maaga nakakapagsalita, iba medyo sakto lang, may iba later na nakakapagsalita, na nakakapaglakad. Right? Iba-iba yung rates niya. But it is predictable. Alam natin na ito yung possible na sunod niya ma-acquire, no? Predictable siya. Hindi man siya fixed rate, no? Kasi nag-vary ng rate yung development ng bata, pero we can predict what will happen next. So predictable po siya at hindi fixed. Okay? Let's proceed to question number 8 na po tayo. What happened in the Philippines in 1986 that ended a dictatorial rule and is admired as a model of non-violence? Is it A, bagong lipunan, B, COVID-19 revolution, C, people power revolution, or D, propaganda movement? O very easy number 8 natin. Ano daw po nangyari sa Philippines noong 1986? Tapos naging model pa siya ng non-violence. Okay? Of course, pag non-violence, ito yung nagkapit basic yung ating mga kababayan, no, para itigil ang diktatorya ni Ferdinand Marcos Sr. Ito po ay ang People Power Revolution or yung EDSA natin. Tama? Yung EDSA Revolution. Kasi sa EDSA siya naganap. Okay? Ayan. So again, correct po. Number 8 is letter C. Okay. Number 9 tayo. What defines constructivist teaching? What defines constructivist teaching? Is it A, focusing on students' interest, B, building on prior knowledge, C, engaging students in dialogue to construct knowledge, or D, all of the above? Again, what defines constructivist knowledge? Is it A, focusing on students' interests, B, building on prior knowledge,
C, engaging students in dialogue to construct knowledge, or letter D, all of the above. So ano pag sinabi natin constructivist, no? Pag sinabi natin constructivist, unang-una alam dapat natin yan ay learner-centered. Kaya tandaan ang constructivist, learner-centered. So dapat ang focus natin yung learner. So syempre dapat nakafocus sa kanilang interest. Tama? Now, pag constructivist din, we try to connect. We try to relate our lesson sa previous knowledge, sa experiences ng bata, sa kanilang background information. Kaya mahalaga din, we build on their prior knowledge. And of course, we want them to talk. We want them to collaborate para makapag-construct sila ng knowledge. At lahat po yan is of course under na constructivist teaching. Kaya naman ang number 9 is letter D, all of the above. Again, for number 9, that is letter D, all of the above. Okay? Number 10. Number 10 tayo. Which assessment technique fits the outcome, solving problems in both conventional and innovative ways? Is it A? Yun yung ating outcome, no? Solving problems in both conventional and innovative ways. Is it A, writing an essay on solutions to graft and corruption? B, completing a problem-solving skills questionnaire? C, critiquing documentary film on conflict resolution? Letter D, developing a system to reduce traffic along a major road. Of course, nakalagay dyan, no, solving problem. So, dapat may problem, no? It's not just simply writing an essay. It's not problems in mathematics. It's not about documentary. But we want them, no, na para ma-apply nila yung conventional innovative ways to solve a problem, try nila mag-develop na isang system to reduce traffic along a major road. Ayan, the answer is letter D. Ako, parang na-encounter nyo na ba yung mga questions? So, very good, no? Ibig sabihin, kung na-encounter nyo na yung mga questions na to, marami na kayong nabasa, marami na kayong naaral for our board examination. Okay? Sige, checkpoint po tayo. What's your score out of 10 muna? Sige. Konting quick check lang. Kamusta po yung ating mga LPTs? Nakakasabay po ba tayo? Ayan. Nakakasabay naman. Nauunawaan naman po si Coach Roy. Ayan. So hopefully, yes na yes po tayo dyan. Sige. Ayan. Unang-una, pahingi naman ako, kamusta po yung score natin out of 10? Pangalawa, nakakasabay po ba? Clear naman po. Malinaw naman po yung akin pong pagkapaliwanag po sa inyo. Nauunawaan naman. So sana po makakuha ako ng response mula sa inyong comments, sa comment section. Ayan, 10 out of 10, 9 out of 10, very good. Okay, 9 out of 10, 8 out of 10, okay lang yan. Date na played pa po dyan si ma'am. So, hello. Ayan, 9, 8. Oh, very good, no? Parang kaya natin i-perfect. Tama? Goal natin na perfect or less than 10 mistakes for the whole 70 items. No? 70 items to. Okay, 70 items yung ating sasagutan for tonight. Ayan. Ayan. So far po, malino naman, nakakasunod naman po, teachers. Pa-comment naman ako dyan ng yes na yes or medyo mabagal, sir, medyo mabilis, sir. Any comments regarding sa pacing natin? Nauunawaan, nakakasunod naman po. Sige. So hopefully po ay clear, nakakasunod tayo. So we can now proceed na to question number 11. Okay? For question number 11, what is the best response when a class discussion causes a delay in the next class? Okay? Is it A, self-expression, silence, and silence? B, humility and pride? C, apology and understanding? Or D, rights and responsibilities? Ayan. So, thank you so much po sa inyong mga response. Ano daw po ang best response? O yan, best response. Pag daw po yung ikaw, no, ito actually dito may iwasan, no? Dito may iwasan na nag-overtime ka minsan, no? So, pag nag-overtime ka, nag-cause ka ng delay sa sunod na klase, ano yung best na gawin natin? Is it self-expression and silence? Parang di naman, no? Parang tahimik ka. So parang di siya maganda, no? Humility and pride. Okay yung humility pero may pride. So parang hindi na masyado maganda rin. Letter C, apology and understanding. So okay din to. Rights and responsibilities. Okay din yung rights and responsibilities. Pero ito ba yung pinakaswak or pinakapasok sa problem? Hindi. The answer is letter C, apology and understanding. Okay? Hanggang ilang items po? 70. Mananawa po tayo. Hanggang 70 items po tayo. Okay lang ba? Okay lang naman sa inyo na 70 items tayo. Okay. Question number 12. Declaration of martial law is justified when there is it A, attempted assassination of politicians,
B, rampant graft and corruption, C, danger of famine due to drought, or D, visible rebellion and widespread lawlessness. Again, kailan daw po, okay, or kailan justified yung pag ano ng martial law? Okay? So is it A, attempted assassination, rampant graft, danger of famine due to drought, or visible rebellion? Ayan, may mga from Lapu-Lapu pala tayo. Ayan, hanggang anong oras po? Hanggang ano po tayo? 8 p.m. Ayan. Baka mag-extend tayo ng very slight no, para matapos yung 70, pero hanggang 8 p.m. po tayo. Okay, 4 times na na-encounter. Oh, very good po. At least marami na kayo nababasang question. Okay, letter D, of course, tama po kayo. That is letter D, no? Pag visible na yung rebellion, yung mga hindi pagsunod sa batas, yan, dyan na po pwedeng i-justify yung sa batas o pagsasagawa ng martial law or batas militar. Okay? Let's proceed to question number 13. The interdisciplinary field that includes studies on women, men, gay, lesbian, bisexual, transgender, and etc. is called, is it A, sex education, B, human studies, C, poverty studies, or D, gender studies? And shout out daw po for Pangasinan, Sister Angelo. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa live. And again, sa mga bagong pasok lang po, this is a free lecture provided by TCRC and by Coach Roy as well, no? So, sa mga hindi po dyan enrolled for March 2025 board examination, you can message Teacher Seppi na Facebook page para po makapag-avail kayo, no? So, meron tayong for final coaching, 400 ang Gen Ed Prof Ed, 300 ang specialization. But if you want the full review, no, kasama yung mga recorded videos ng mga nakaraan, so you can enroll 700 pesos for Gen Ed Prof Ed. Tama ba? And then, 6, I forgot. Sige, later pala. Kalimutan ko bigla yung price. So, basta pwede nyo MPM si Teacher Seppi if you want, no? Isa po ako sa mga lectures for math major. May mga math major ba dito? Ayan. Okay. So, syempre, pag pinag-usapan po ang women, men, gay, lesbian, bisexual, ang study po na yan ay gender studies. Ayan, gender studies po yan. Number 14, ayan, hello po Ma'am Myra. From Palawan pala si Ma'am and math major. So, hello po. Yung mga math major dyan, magsama-sama na tayo. Mag-enroll na kayo sa TCRC. Tuturuan ko kayo sa math major. Okay? Now, watch you from Zamboanga del Sur, si Ma'am Lay, and then Mindanao, grabe sila Sir Godofredo. Hello po sa inyo dyan, sa mga nanonood ng live natin. Ayan, so hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. For number 14 tayo, half of the celestial sphere. Okay? Pag sinabing half or kalahati ng celestial sphere, ang tawag po doon, hemisphere. Okay? Again, half of the celestial sphere, ay nabulol na. Hemisphere po ang tawag. Number 15 po tayo. Number 15, what type of test measure social, emotional, and personal traits? Ano daw pong type ng test yung nagme-measure ng social, emotional, and personal trait? Is it A, achievement test, B, psychological test, C, competency test, or D, intelligence test? So for this one, no, social, emotional, personal, syempre, pinag-uusapan natin dyan is yung kanyang psychological aspect. So that is letter B for number 15. Letter B, psychological aspects. Ayan. So, kami nagpapa-shoutout. Grabe naman kayo. Artista ba ako? Hello. Ayan. So, shoutout po, Sir Joseph. Ayan, sa mga nanonood from Surigao. Grabe, na-amaze ako. Talagang ang ating live ay Luzon, Visayas, Mindanao. O meron ba dyan nasa ibang bansa, no? Baka international na rin pala tayo, no? Ayan. So, 15 po is letter B. Yes, correct po, psychological test. Okay? Let's proceed. Ayan, ma'am or sir, Fenyang math major po ako. Paano po masali at magkano po ang bayad po? Message nyo lang po, ma'am or sir. Atong page na to, Teacher Seppi, message nyo lang po para kayo po ay makapag-avail ng atin po ano. I think parang 700 or 300 po. Sorry, nakalimutan ko na yung price agad. No, pero pwede nyo po i-message. Wala pa pong 1,000 pesos yung review for specialization natin. Okay? Okay, number 16 tayo. Ayan, sorry ha, may mga nag-ano kasi dito. So, hindi ko na mababasa yung ano. Parang nag-live na lang ako, hindi na ako nag-lecture. Okay. So, for number 16, may mga sagot na kayo. Siyempre, should students be allowed to participate in setting classroom rules? Siyempre, dapat allowed. Kano? Kasi pag sila mismo yung gumawa ng rules, sila yung nag-set ng rules, mas committed sila.
Kasi sila yung gumawa ng rule eh. Mas responsable sila pag sila yung gumawa ng rules. Okay? Ayan, major ay 400. Ayun, 400 pesos. 400 pesos yan for the full review. And I think 300 ata pag final coaching yung iyong aabutan. So, i-full review mo na 400 pesos, no? Kasama na yung mga lectures namin ng regular sessions. Ano? Ayan. Number 70 naman tayo. What is appropriate designation for teachers supervising field study and practice teachers? Ayan. So, ano daw po yung tawag doon sa mga teacher? For sure, yung mga edu majors yan. For sure, may mga teacher tayo sa field study. Sino yung teacher natin na sa internship? So, anong tawag dapat sa kanila? Or based sa batas, anong tawag sa kanila? Is it A, teaching superintendents, B, practicum teachers, C, resource teachers, or D, college supervisors? So, ang tawag po natin sa kanila ay mga, yan, college supervisors. Okay? Ayan po, nag-comment na si Teacher Sepi. Ayan ha, so full package po yan. Cash basis, 700 per Prof. Ed Gen Ed. Major po is 400. Pag gusto nyo final coaching lang, simulang March 1 pa to, kaso March pa magsa-start yung review nito, Prof. Ed Gen Ed, 400. No, ang major subject natin or major specialization natin, 300. No, actually, lahat po ng specialization meron tayo. So, comment nyo yung specialization nyo dyan. For sure, meron ang Teacher Sepi dyan review for all of you. Again, 700 for Prof. Ed Gen Ed, 400 for specialization. That's the regular or the full package. No? If you want naman the final coaching will start at March. Yan, 400 for Prof. Ed Gen Ed and 300 for specialization. Okay? Ayan. So, yan, college supervisor po ang tama. Balik tayo sa question na number 17, college supervisor. Ang teaching superintendents, ito yung mga mataas ang pwesto, mga superintendents natin. Practicum teachers, actually ito tayo, yung mga practice teachers or mga practicum teachers. Tayo o pre-service teachers, pare-pareho lang yun ha. Pre-service teachers, practicum teachers, practice teachers. No? Ang resource teachers, usually ito yung tawag. Pag nag-field study ka, if you are doing a field study, tapos nag-o-observe ka, sa teacher na yon, resource teacher siya. Pero pag bawa, practice teacher ka na, practicum teacher ka na, hindi ka na basta observer, ikaw ay na, kasama na niya, practice teacher ka na, ang tawag na sa kanya is cooperating teacher or CT, cooperating teacher. TLE major, yes, meron pong final coaching. March 1 po ang start, no? 300 pesos for specialization ng majorship. Final coaching, March 1 po ang start. Pero if you want to avail yung full review, full package po, 400 lang. So message na lang po, Ma'am Joy, tama ba? Yan, message na lang po si Teacher Sepi. Ayan, Ma'am Menchi, Math Major. Yes, ako po ay Math Major. Isa po ako sa mga lecturers ng Math Major or Math Specialization sa TCRC. Pwede po kayo mag-enroll. Message nyo lang po ang Teacher Sepi. Pag BEd, syempre, avail nyo po is Prof. Ed Gen Ed. Diba? Meron po yung Prof. Ed Gen Ed. So, message nyo lang po ang page Teacher Sepi. Ma'am Menchi, Math Major po ako. So, kasama po, isa po ako sa mga lecturers ng Math Major. So, gagabayan po namin kayo, no? Pag sa inyong review sa specialization. And of course, lahat naman yan. Lahat ng specializations, lahat po yan. Gagabayan po kayo ng TCRC for that. Okay? Magkano po? Ayan, sige. Balikan nyo na lang po yung chat ni Teacher Sepi. Mamaya sabihin ko ulit ang price. Okay? Ayan. Number 18 tayo. What is the second stage in a family's struggle to accept a child's condition? Okay? Is it A, leaving the child to others? B, blaming others for the condition? C, ignoring the child's performance? Or D, educating oneself about the condition? How to avail? Yan. Pag mag-avail po kayo, message lang po ang Teacher Sepi Facebook page. Okay pa? 400 sir kasama ng final coaching. Yes, 400 kasama ng final coaching. Pag specialization po yan ha. Ma'am Bryce, okay, specialization lang po yung 400 hanggang final coaching na yan. Yan, Math Major si Sir J. Mark. Sir J. Mark, mag-enroll ka na. Nagsastart na po ang majorship, Sir J. Mark. Nagsastart na kami. Nakailang session na kami. Pero pwede mong balikan yung mga recorded videos hanggang final coaching kasama na. 400 lang, Sir J. Mark. Mag-ano ka na. Avail ka na dyan. Final coaching po, usually gabi naman yan. May umaga din, no? Weekdays din, may weekends po yan pag final coaching na. Pero pag regular session, every weekends po ang regular session natin ng majorship. Then yung Prof. Ed Gen Ed araw-araw po ang pagkakaalam ko. Ayan. Okay. Ang second stage po is letter D. Okay. Educating oneself about the condition. Okay? So, unang stage, syempre yan, in denial, isusisi mo sa iba, di ba? Yun yung first stage natin. Ang second stage, okay, sige, tanggapin na natin,
Okay? Alamin ko ano ba yung sakit ng anak ko, ano ba yung condition niya, ano ba yung ADHD, ano ba yung Down syndrome. Doon ka na magkakaroon ng learning. Okay? Ayan. Okay po. So that's number 18. Okay, nakailang session na po kayo sa major. Naku, medyo madami na ata, ma'am. Nag-start kami ng January 5. So every weekdays. Siguro mga 4, 6 sessions na po ata. So pero pwede nyo balikan ha. Pwede nyo balikan yung mga recorded videos po natin. Ayan ha, nakapin na po yung price natin kay Coach Sepi. So ano nyo na lang po yan. Take note nyo na lang po. Ongoing na po ang regular sessions ha. Ongoing na ang regular sessions. Ang final coaching po ay March pa ang start. Okay? Pero kung gusto mag-review na, available na po yung mga recorded videos, edi mag-enroll na po kayo. Ngayon na. Ngayon na. After ng live pala. Wait lang ha. Mag-lecture muna tayo bago kayo mag-enroll. So, after ng live, PM nyo po si Teacher Sepi for more information. Okay? Ayan. Number 19, the pair of integers which are relatively prime is, pag sinabing relatively prime, walang common na divisor or ang GCF nung dalawang number is 1. Ang greatest common factor nung dalawang number is 1 pag relatively prime. 18 and 4. Di ba? Pwede sila by 1, pero pwede rin sila, divisible sila pareho by 2. So tanggal na agad yan. Hindi GCF ay 1. 24 and 18. No, divisible yan by 2, divisible din yan by 3. So hindi agad siya pasok kasi dapat pag relatively prime, ang GCF or pareho mo silang pwedeng i-divide lang sa 1. Hindi na pwede sa ibang number. How about 6 and 45? 6 and 45 po, both are divisible by 3, di ba? So, hindi na agad pwede yan. 4 and 7. 4 and 7, ang GCF niyan, 1. Tama? So, kaya letter D ang sagot natin for question number 19. Okay? Ayan. Sige, mag-drop lang kayo ng question dyan. Hanggang kaya ko namang sagutin ko. Pero syempre, I will proceed with ano pa rin ha, with the lecture. Baka naman, naging ano na lang to, naging pinag-inquirean nyo na lang ako, ano? So, ayan. So, syempre, if you're enjoying the live, if natututo naman po kayo, mas matututo po kayo pag nag-enroll po kayo sa TCRC, di ba? Ayan. Number 20 tayo, the major concern about global warming arises from increased concentrations of. Ano ba yung pinakamalaking contributor sa ating global warming? Anong greenhouse gas? Kasi greenhouse gas ay general, no? Pero ano yung pinaka-specific na greenhouse gas na malaking ang contribution sa global warming? Okay, again, yes, greenhouse gas po, malaking contribution. Pero ano yung pinaka-specific? Okay, tama po tayo ha. The correct answer is greenhouse gas. Pero pwedeng matanong, ano po yung pinaka-specific? Halimbawa, specific yung tinatanong. Okay, very good po. May nagsagot ng carbon dioxide. Yes, carbon dioxide po. Okay? Naku, parang may tanong mamaya. O sige, yan na. At least alam nyo na ngayon. Number 21 tayo. That population increases geometrically while food supply increases arithmetically is the economic theory known as. Is it A, Machiavellian theory, B, supply and demand theory, C, Malthusian theory, or D, socialism theory? Yun daw pong population, geometrical lang increase or exponential. No? Pero yung ibig sabihin exponential, curve na, no? Sobrang bilis. Pero pag yung ating food supply, arithmetical yung increase, ibig sabihin, linear lang siya. Ano daw po yung theory na nagsasabi nito? Tandaan, ang nagsasabi po nito is what we call the Malthusian theory. Ibig sabihin, padami yung population natin, pero hindi na makasabay yung food supply natin. Kumbaga, sa pagtagal-tagal, hindi na sapat yung magiging food natin sa dami ng tao na meron tayo. Kasi nga sobrang nang nag-i-increase, geometrically or exponentially yung tao, pero linear lang yung pag-increase ng food supply natin. No? Kaya, isa yun sa dapat i-address natin. No? That's according to the Malthusian theory. Basta Malthusian, food supply ang pinag-uusapan. Number 22 po tayo. Adjustment to online teaching gave rise to innovative strategies such as blended, modular, and virtual teaching. This proves that, is it A, be silent always when you doubt your sense, B, a stitch in time saves 9, C, necessity is the mother of inventions, or D, conviction is a noble act. Okay? So tandaan po natin, dahil po nagkaroon ng pandemic,
Okay? Nagkaroon ng modular, nagkaroon ng blended, nagkaroon ng virtual teaching. Syempre, no, dahil kailangan, diba? Dahil kailangan, nag-arise siya. So necessity is the mother of all or mother of inventions. That is letter C for number 22. Number 23, the practical application of scientific knowledge on daily human activities is called. Ano daw po yung tawag sa practical application of scientific knowledge sa araw-araw nating activity? Is it A, technology, B, innovation, C, invention, or D, discovery? Ayan. So actually, isa to sa mga lumabas ng board exams din. Ano, itong question na to. Tandaan, pag ina-apply na natin, may practical application na po ng scientific knowledge. If we apply science in real life, then we are talking about technology. Again, technology po ang sagot natin for question number 23. Okay? Ayan. Ayan, so full package na po yun na, Gen Ed, Prof Ed 700. So mga BE-Ed dyan, syempre, Prof Ed, Gen Ed kayo, 700 pesos yan. Full package hanggang final coaching. 400 naman po sa specializations until final coaching. Lahat po ng major or specialization, meron po tayo, okay? And then meron tayong free weekly mock boards. Ayan. So habol na po kayo guys, no? PM nyo lang po si Teacher Seppi for more information. Kasi very affordable naman. At meron mga testaments tayo dyan kanina sa comment section na nakapasa talaga for the board examination. So ayan. Okay. Sige, let's proceed na po with question number 24. A person's right to protection against unlawful disappearance is done through. Is it A, Bill of Rights, B, writ of habeas corpus, C, writ of habeas data, or D, writ of amparo? Jello, anong oras po, Sir John, sa inyo? Ay, ba, Sir Jello ba ay nasa ibang bansa? So, currently, it's 6:43 p.m. Ayan. So, hello everyone. Ayan, letter B daw, letter B. Okay. So, against unlawful disappearance, yes, the correct answer is writ of habeas corpus. Pero take note ha, si writ of amparo, meron din ganitong clause, no? Sa unlawful disappearances. Meron din pong clause si writ of amparo dito. Pero, very specific siya with writ of habeas corpus. Kasi writ of amparo, aside from unlawful disappearances, more on human rights in general ang si writ of amparo. That's our right to life, liberty, and property. Okay? Security, sorry. Life, liberty, and security. Okay? So, part din ni writ of amparo, yung unlawful disappearances, no? Pero, in general, human rights kasi ang kino-cover ni writ of amparo, no? Individual human rights, no? Pero to be specific, sa mga unlawful disappearances or unlawful detainment, no? Unlawful detainment, writ of habeas corpus yung ating answer for this one. Okay? Ayan. Let's proceed na po. Tama ba? Gets pa? Hopefully malinaw naman po. Let's proceed to question number 25. Question number 25 po natin. Which best describes development as a lifelong process? Is it A, we enhance socializing as we mature? B, we change as the world around us changes? C, we gain logical thought capacity in school? Or D, we continue learning and flourishing in life? Ayan. So sa mga bagong pasok po dito, welcome po sa live ng TCRC. This is a free lecture, of course, ngayon pong January 26, no? For Gen Ed, Prof Ed, halo-halo po to, no? Mixture of Gen Ed and Prof Ed questions, yung ating live ngayon. So sa mga bagong pasok po, hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. I am Coach Roy, one of the lecturers of TCRC. Ayan. So, ano pong sagot natin for question number 25? Again, pag sinabing lifelong process, okay, ibig sabihin, tayo po ay natututo, tayo po ay nag-learn, tayo po ay nag-flourish as we go along our life. So that is letter D, no? We continue learning and flourishing in life. Okay? Ayan. Okay. Mukhang perfect score. How about score check nga tayo? Hello nga, score check po tayo. And hello po watching from Sulu. Grabe. O, Ma'am Myra, enrolled siya sa may. O, sige, Ma'am Myra, abangan kita sa next lecture ko sa math major. Dapat nandun ka. Okay? Ayan. So, score check po tayo. Score check. Yes, major in math. Hello, everyone. Math major po ako. Ayan. Pero for tonight, no, Gen Ed, Prof Ed muna tayo. Score check. Oh, what's your score, teachers? Okay, 23 so far. So good. Parang kaya-kaya nyo na i-perfect ang Gen Ed, Prof Ed, ha? So, very good po tayo dyan. 28. Ay,
Grabe si Ma'am Bryce, 28/30. Ma'am, 25 pa lang tayo. Ayan, na-advance ata si Ma'am. Ayan, 22/25. So, okay, so far so good. Okay, halos wala pang 5 mistakes or wala pang mga 10 mistakes. Ayun, ba't 20? Ano, mukhang nagkakaroon ng typo si Ma'am. Ano? Ayan, 22. Ay, kakapasok ng iba. Hello po sa mga bagong pasok lang po dito sa ating live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, ligwak dalawa. So far so good guys, no? As long as konti pa lang yung mistakes natin, maganda yan, no? At least we are learning pa. Ano? And marami tayong nabasa. Ibig sabihin na pag marami ng mga naisagot. Okay? Ayan, may mga na-late, okay lang po. 70 items po tayo. No? So, walang sawaan to. Hanggang 70 po tayo magsosolve. May mga perfect. Very good. Okay? Okay, ayan. Sige, let's proceed na po with question number 26. What is the least advisable strategy for teachers planning for retirement? Again, ano daw po yung least advisable strategy sa mga teachers na nagpa-plan na mag-retire? Okay? Is it A, continuing professional development, B, availing life and retirement insurance, C, lowering expenses relative to income, or D, taking frequent trips with promo fares? Ano daw po dito yung least advisable, no, strategy para sa mga teachers natin na gusto nang mag-retire? Siyempre, maganda kung continuous pa rin yung development nila, meron na silang insurance, or bawasan nila yung kanilang expenses. Kasi syempre, pag nag-retire na, wala nang sahod, do pension na lang. Pero, syempre, hindi maganda na mag-trip-trip pa tayo, maggala-gala pa tayo with promo fares. No? Kasi medyo magastos siya. Okay? Okay lang yung taking trips, pero pag frequent kasi, medyo magastos na pag frequent trips natin. Okay? So, for number 26, the answer is letter B. Ayan. Okay, now let's proceed to question number 27. What does the Chinese proverb, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand, suggest in teaching? Ano daw pong ibig sabihin or parang sinasuggest ng quote na or proverb na I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand? Is it A, avoid lectures entirely? B, use multisensory activities such as hearing, seeing, and doing? C, ensure 100% attention during class? Or letter D, make students recall past experiences, no? So, syempre, ang dito dapat mas maraming senses yung involved. Mas maraming senses, mas mauunawaan ng bata. Ano? So, the answer for this one is letter B, use multisensory activities. This is also aligned with Edgar Dale's cone of experience. Tama? Sabi ni Edgar Dale, cone of experience, mas maraming senses yung involved, mas matututo ang bata. Tama? Mas direct yung learning, mas direct, it's direct purposeful learning, mas real life siya, mas maganda, no? Kasi mas mas maunawaan ng bata or mas matututo yung bata pag po ganun yung ating ginagawa mga activities sa klase. Okay? Okay, let's proceed po with question number 28. Okay? Okay, for question number 28, to evaluate the rightness and wrongness of a human act, one must be familiar with the study of, is it A, sinfulness, B, virtue, C, morality, or D, relationship? Ay, pag dumi parenthesis, automatic yun na yung sagot. Naku, hindi rin po ha. Ayan, may mga from Sulu tayo. Hello everyone, magandang gabi po. Grabe, mostly pala mga taga Mindanao yung ating mga kasama dito. For number 28, mahalaga na tingnan natin yung keywords. Anong keywords? Rightness or wrongness. Para malaman mo yung rightness or wrongness ng isang human act, ethics 'yon, ethics. O pwede rin other term or other is morality. Okay? Yes po, live na live po ito, Sir Julan. Hello po. Ayan, morality po ang sagot natin for question number 28. And from Cotabato, hello po everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Let's proceed to question number 29. Which type of learning happens anytime, any place, and anywhere? Very easy. Okay? So is it A, online learning, B, face-to-face learning, C, traditional learning, or D, hybrid learning?
Ay, si Ma'am Joanna, ng ano pa ng bola pa si Ma'am Joanna. Naku, ikaw talaga, ma'am. Okay, so hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Okay, for number 29, syempre, no, ano ba yung ginagawa natin ngayon, no? Posible kayo ay nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tama? No? So, at kung nasaan man kayo ngayon, we are learning through online. Tama po? So, online learning po ang number 29. Best example itong ginagawa natin ngayon. Tama? Okay. So, ang face-to-face, traditional, same lang yan. Pag sanay pong hybrid, no? Actually, may iba-ibang definition. Pero the best, I think, definition of hybrid is, best example ng hybrid, halimbawa, nasa classroom ka. Okay? Nasa classroom ka, meron kang tinuturuan na face-to-face, tapos may camera, live ka din sa isang online platform. So, kumbaga, pinaghalo talaga siyang online tsaka face-to-face. Kasi, sabay-sabay kayo natututo, pero yung iba nasa klase, yung iba nasa online. So, yun ang hybrid learning naman, na pinaghalo talaga, like, as in sabay, simultaneous na nangyayari, si online tsaka si face-to-face. Okay? Number 30 po tayo. What type of literacy is promoted by respecting the elderly in public spaces? No? If we are respecting elderly, o actually dapat naman talaga, no? Or actually respecting anyone in public spaces, ano pong literacy yung tinutukoy dito? No? Is it A, social literacy, B, financial literacy, C, multicultural literacy, or D, eco-literacy? Okay? Pag po may respeto tayo sa isa't isa, syempre, no, very correct po kayo dyan. The answer is letter A, social literacy. Okay? Social. Of course, pag financial literacy, it's how to manage finances, no? Or our money. Pag multicultural literacy, ito naman po yung kakayahan, no? Or literacy on parang being able to respect other culture, no? Respecting the culture, respecting other opinions, yan, ang iba't ibang ethnic groups, ayan. Pag eco-literacy naman, nature, no, sustainability, nature, environment, yan po, eco-literacy yan. Okay? Naimbag nga Rabi, sir. Ayan, Sir Frankie. Ano po ba? Ito ba Bicol ba yun? Naimbag nga Rabi? Or ito ba ay hindi ko, sorry, wala akong alam sa ano ha, sa mga iba nating languages. So, pasensya na. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ma'am Myra, halo-halo po. Every time magla-live po ako sa FB page ng TCRC, most of the time, or actually lagi, this is my 4th live session na sa Synergy, sa TCRC for March 2025. No? Tapos yung 4 times na yun, halo-halo lagi. Halo-halo siya na general education tsaka professional education. Para sa isang live video, talagang all in na. No? May gen ed na, may prof ed. Ilocano pala. Hello po sa mga Ilocano natin dyan. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Nakakatuwa naman na marami tayong mga kaibigan ng mga LPTs all around, all across the Philippines. So talagang buong Pilipinas tayo. Ayan. Okay, sige. Number 31 na po tayo. Number 31, why is immediate feedback necessary for formative assessments? Is it A, to maintain accurate grade records? B, to enable learners to identify areas needing improvement? Letter C, to help teachers compile scores quickly? Or letter D, to avoid backlog of unchecked assessment? Ayan. Pa-shoutout da kay Ma'am Angeline from Tugigaraw. Grabe, ang lalayo nyo guys. Ako ay from Batangas nga po pala. Sa mga bagong pasok lang, I am Coach Roy from Batangas po ako. Ay, may mga students pa dito. Hello po, Sir Johari. May mga students pa, no? Grabe, very early mag-review. Very good yan. Very, very good. Mapia Magabi, sir. Magindanawan. Wow, kakatawa naman. I'm learning from you guys, mga sa languages. Ay, ako. Magaling daw po ako magturo. Ako, hindi naman po masyado. Nahihiya naman ako sa mga inyong mga pa-comment dyan. Okay, 31 daw is letter B. Of course, yun po talaga. Ang formative assessment ay ginagamit natin para malaman nasa na ba yung mga bata. Okay? Naunawaan na ba nila yung lesson o hindi pa? No? Kaya siya tinawag ng formative,
No, titingnan natin kung paano na-form yung bata doon sa lesson natin, no? Nakikita natin dito sa formative, titingnan natin yung progress, no? Ang pinaka-purpose is to check for the progress. Ano yung mga kailangan pa nilang i-improve para mag-proceed pa sila or para mas maunawaan pa nila yung lesson. Kaya siya formative assessment. Of course, ang main purpose niya, no, kaya mahalaga, bigyan agad natin ng feedback para alam nila, ay, kailangan pang i-improve to, kailangan pang ayusin to. Kaya kailangan sa formative assessment, mabilis lagi ang feedback natin para alam nila kung saan sila mag-i-improve pa or saan pa sila mag-aaral pa. Okay? Ayan, very good na si Ma'am Lea, nagsha-shade na din. So maganda yan, practice. Mag-practice na rin po kayo mag-shade. Okay. Ayan, marahay na banggi, sir. Ayan, ito yung familiar sa akin from Bicol. Ayan, so si Ma'am Maria. Hello po, magandang gabi po. Mayong gabi, sir, from Mindanao sa mga Ilonggo po. Hello po, Sir Godofredo. Grabe, ganda ng boses. Ayan. Okay. Okay, let's proceed na po. Ayan. Naku, na-reveal yung sagot pala. Sorry. Okay, for number 32. Okay, kayo guys, pwede po kayong kumain habang nagre-review syempre, no? So, ako syempre, bawal akong kumain, no? Baka syempre, pangit naman, nagre-review ako, may laman yung bibig ko, no? So, kain na kayo dyan, guys, ng dinner if nagugutom na kayo, ano? So, for number 32, guys, the process of studying oneself closely in a quiet and reflective mode is introspection, no? If mag-isa ka lang, no? Kumbaga parang meditation. If you are meditating, nagre-reflect ka, okay? So, ang tawag dyan ay introspection. O, na-bonus, no? Na-reveal yung answer. Pasensya na po. Ayan, pag interpersonal, ito actually is way of communication sa ibang tao. Intrapersonal po is communicating sa iyong sarili. Ano? Pero pag po yung process ng pag-aaral ng sarili, reflection, introspection. Pero pag kinakausap mo yung sarili mo, intrapersonal yun. Okay? Ang intrusion, ito yung if we are forced to be in a situation na ayaw natin. Pag na-force tayo doon, we are, tawag is intrusion. Napunta tayo sa isang scenario na ayaw nating mangyari. Okay? Ayan. Okay, let's proceed to number 33. The designation for place on earth of outstanding universal value to humanity is called. Ayan. Hello po, Mamba or Sir Jessril. Yes po, isa po ako sa mga lecturers for TCRC for math specialization. Ayan. So ako po ay nag-Gen Ed Prof Ed sa Facebook page ng Teacher Sepi. Okay? Pero, ayan, sa TCRC po, pag nag-avail po kayo sa mga math majors, isa po ako sa mga magiging lecturer. Ayan. Ayan. Letter B daw, letter B. Very good, very easy, no? World Heritage. No? Pag po recognized sa buong mundo na grabe yung value niya, especially sa very historical yung site na yon, then World Heritage ang tawag natin doon. Okay? Let's proceed to question number 34. Regulating hunting is ensuring the preservation of endangered what? Is it A, animals, B, trees, C, forests, or D, plants? No? Pag ni-regulate, when say regulate, kumbaga, may mga proseso susundin, hindi siya kung sino-sino lang gusto. So if we regulate hunting, ano yung nape-preserve natin? Endangered animals, trees, forests, or plants? Watching from Samar, from Lawag. Naku, grabe, nakakatawa naman. Ang dami natin. O, share nyo lang ha. Since free naman yung live natin, ang kapalit na lang, ang hingin ko na lang pong bayad sa inyo ay i-share nyo yung live natin para mas marami tayong matulungan. Okay, so syempre, hunting. Yes, meron tayong mga endangered trees. Meron po yan ha. Endangered plants. Pero syempre, hunting, ano bang hinahunt? No? Animals, no? Of course, if we regulate hunting, no, may ensure natin na hindi mauubos. Syempre, endangered na sila. So, hindi mauubos yung mga endangered animals po natin. Okay, watching from Guimaras naman yung iba. Hello po, magandang gabi po. Sa mga bagong pasok dyan, welcome po sa free live lecture offered by TCRC. And for tonight po, halo-halo po tayong general education and professional education. Okay? Ayan. Okay, let's proceed to number 35. Leadership of people with competence and integrity results in social system called. Is it A, royalty, B, meritocracy, C, monarchy, or D, aristocracy? Tandaan, pag po ang mga namumuno ay yung mga mahuhusay, magagaling, competent, talented, no? May integrity, na dapat actually itong isa sa mga
Chine-check din natin sa ating mga public officials or public servants, yung mga may competence, may kakayahan. Okay? Ang tawag po natin dyan, pag po ang namumuno ay may competence and integrity, we call it meritocracy. Okay? Meritocracy. Pag royalty, actually, it's connected to monarchy, no? Family, bloodline, no? Bloodline yung mumuno, no? Yung mga kings and queens. Ayan, sa United Kingdom, meron pa rin ganito. Ano? Aristocracy naman, ito yung mga pamumuno ng mga powerful individuals, no? Ng mga mayaman, powerful, and aristocracy po ang tawag natin doon. Okay? Ayan. Let's proceed na po with question number 36. All these are American writers of famous literary pieces except lahat daw po to ay mga American writers. Maliban kaya kanino? Is it A, Mark Twain, B, Edgar Allan Poe, C, Marlowe or Christopher Marlowe if I'm not mistaken, or D, Longfellow? Okay, ano po sagot natin dito? Lahat daw po to American writers, maliban kanino? Naku, parang na-encounter niya yung mga question. No? Nakakatawa naman kasi ibig sabihin, marami na talaga kayong nabasa. Ano, for number 36, the correct answer is Christopher Marlowe. O bakit? Hindi po ba American si Christopher Marlowe? Kung hindi po siya American, ano po? Ano po ang nationality ni Christopher Marlowe? Sige nga, sa mga nasa comment section natin. So si Mark Twain, Edgar Allan Poe, and Longfellow, all of these are American writers. So si Marlowe lang po ay hindi. English. Okay. Taga saan po ba? Ano nationality ba ni Marlowe? Christopher Marlowe. Now, alam ko English writer. Okay? From England, if I'm not mistaken, or parang ano siya, somewhere sa British. Ano? Ayan. So for number 36, the answer is Christopher Marlowe. Hindi kayo friend ni Marlowe pala, Sir Jerwin. Okay. Ayan. Sige, let's proceed na with number 37. Ay, watching from Korea. Totoo ba yan, ma'am? Ano? So, international na ba ang live natin? Kasi may from Korea na. Okay. So, number 37. Which curriculum development model begins with objectives and ends with evaluation? Is it A, Olivia's model? Actually, Oliva's model. B, Tyler's model. C, Wheeler's model. Or D, Tabas model? Okay, ano daw po ang curriculum na nagsisimula sa objectives and ends with evaluation? Okay? So tandaan, pag nagsimula sa objective, no? Or what we call this top-down curriculum development strategy or model, simula sa taas pababa, top-down siya. Ang tawag natin dyan is kay Tyler or kay Tyler's model. Ano? So nag-start siya with the main objective, no? Very sa top muna, sa management, pababa. No? Top-down siya. Ang kabaliktaran nun, top-down is bottom-up. Pag bottom-up naman, yung ating development or curriculum development model, yun po ay kay Hilda Taba, kay Taba's model. Okay? Hilda Taba, or grassroots approach din, okay? Sorry. Pag grassroots approach, ayan, Hilda Taba yun, tas bottom-up siya. Okay? Si Oliva's model din, saka Wheeler's model naman, ang mga curriculum development models din to, pero usually ang pinaka lumalabas lang is si Tyler at saka si Taba. Okay? Number 38. Ilang items po? 70 po. So nangangalhati pa lang po tayo. 70 items po ang i-discuss natin for the night. Number 38. All these are sculpture materials except A, acrylic, B, marble, C, wood, or D, clay. Yes, tama po. No? Kay Hilda Taba, since bottom-up siya, nag-start siya with ano ba ang kailangan ng learners. Tama, may nag-comment dito si Ma'am Jana, yung diagnosis of learners need. No? Kailangan mo nang alam, ano ba kailangan ng learners? Yun po ang kay Hilda Taba. Ayan, thank you so much po for that information. Let's go to number 38. Meron po tayong mga clay sculptures. Tama po yun. Meron tayong mga wood sculptures. Meron, tama, yung mga furniture, di ba? Wood sculptures yan. Meron tayong mga marble sculpture. Pero wala tayong acrylic sculpture. So acrylic usually ginagamit for paintings. No? So the correct answer for number 38 is A. Ayan, very good. Let's proceed to question number 39. By organizing the Katipunan, armed struggle was the method to freedom chosen by, is it A, Andres Bonifacio,
B. Jose Rizal, C. Manuel Quezon, or D. Graciano Lopez Haina. Okay? Wait lang po ha for a while, teacher. Saglit lang po. Okay, so I'm back. Saglit lang po, no? Ayan, so ano daw po, siya ang nag-organize ng Katipunan. Siyempre, kilala natin. That's the father of Katipunan, Andres Bonifacio. Okay? So si Jose Rizal po, Graciano Lopez Haina, at actually Manuel Quezon ay mga ilustrados. Ano po? Okay. William Sidney Porter, a famous American short story writer known for surprise endings, used the pen name what? Is it A. Mark Twain, B. George Eliot, C. Longfellow, or D. O. Henry? Ayan. Sino daw po yan? Si William Sidney Porter. No? Usually, meron mga surprise endings. No? O tandaan nyo, pag mga American short story writer, William Sidney Porter, tapos mga surprise ending. Di ba po nasusurprise ka? Oh, di ba? Pag surprise ka, oh, nagulat ka. Okay? So, O. Henry po. Okay? For number 40, that's letter D, O. Henry. Oh, nagulat ka eh. Kasi surprise endings yung kay William Sidney Porter. Okay? Ayan. Let's proceed na po with our question number 41. For question number 41, Corazon was expecting to be promoted but found out that less qualified co-teacher got the promotion. Okay? So, kumbaga ano, no? Siya yung next na ma-promote kasi maganda yung ano niya, background niya, ganyan-ganyan. Tapos iba yung na-promote. Okay, thank you sa mga konting commercial. Thank you sa mga naglalagay pa ng additional information dyan. Yes, tama po yan. Mary Evans, George Eliot, Samuel Clemens, Mark Twain. Yeah, thank you so much po sa additional information. Take note yun na lang po, teachers, kasi hindi natin lahat ma-discuss. So, and going back, iba ang na-promote, no? Yung hindi ganun ka-qualify. Ano kailangan mong gawin as a teacher? Is it A, to confront the co-teacher? Mali po ito, letter A. Letter B, send an anonymous letter of complaint to the superintendent. Superintendent agad, so parang medyo, medyo big step, so hindi rin po letter B. File a resignation, pwede naman, no, kung gusto mo mag-resign, pero the problem, the STEM asks, ano yung kailangan mong gawin kung iba yung na-promote? Siyempre, hindi ka magre-resign, no? You try to discuss the matter with the principal and inquire how she was rated. Okay? Kumbaga, open communication. Tanong, ma'am, bakit kaya ganito, ganyan, di ba? So, you try to discuss pa din, no? You try to ask for the explanation of your principal kung bakit siya na-promote instead of you. Okay? Pero wag naman sana mangyari to, no? Sana ang mga promote ay yung mga qualified talaga, no? So syempre tayo, yan yung mga magiging LPTs diyan. Most of you will are dreaming to be part of the Department of Education talaga sa mga public schools natin. So yan, napaka ng promotion diyan, no? Napaka tinding labanan din ng promotion sa DepEd, ano? Ayan. Okay, sige, let's proceed na with question number 42. Which thinking scale narrows multiple causes to one main reason? Again, which thinking scale narrows multiple causes to one main reason? Is it A, convergent thinking, B, flexible thinking, C, fluent thinking, or D, original thinking? If we want to parang pagsamasamahin, no? Or i-summarize sa iisang main reason, yung mga multiple causes na nakita natin. Or multiple ideas, pinagsama-sama sa isa, anong tawag sa thinking skill na yon? Ayan, okay? So, ang tawag po doon is convergent. To remember itself, converge, no? Converge, magsama-sama, mag-connect, no? Pagsamasamahin, i-converge. Or, yung si converge, mag-meet at one point. No? Merong, kumbaga, ang direction niya is magsasama or magdidikit. The word convergent. Okay? So, convergent thinking siya. Kasi, we want to narrow the multiple causes to one main reason. Kumbaga, pag-iisahin natin. Okay? We will converge the ideas. Ayan.
Yes, pag divergent, open-ended. Okay, tama po yun. Okay, number 43 po tayo. What should a reflection journal include after a field study episode? Again, what should a reflection journal include after a field study episode? Is it A, insights and learnings gained? B, pictures of students' performance or pictures of student performance? C, daily detailed observations? Or D, key vocabulary lessons? Okay. So, ano daw po dapat ang laman ng ating mga reflection journal sa isang field study episode? Siyempre, pag reflection, nakalagay na o reflection, siya ba ay pictures? Hindi po. Siya ba ay vocabulary? Hindi rin po. Siya ba ay observation, detailed observation? Hindi rin eh. Kasi reflection ka na, hindi na siya observation. That is your insights na. Mga natutuhan mo, mga na-acquire mo sa pag-observe, okay, sa iyong resource teacher, edi yun po ang laman dapat ang reflection mo, yung mga insights at mga learnings. Okay? Number 44 na po tayo. The poem that expresses faith in the Filipino youth as hope of the fatherland is it A La Juventud Filipina? Okay? Letter B, Al Trabajo. C, La Belleza de una Rosa. Or D, Mi Ultimo Adios. Okay? So ano daw po yung poem na nagsasabi na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. O, di ba yun nasasabi, no? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Anong tula o saang tula nakalagay ito? Okay? Ayan. So thank you po sa mga nag-share at mga nagtatag ng inyong friends for our live lecture. We have until 70 items. No? So probably hanggang 8 p.m. or less before 8 p.m. matapos tayo kasi we have 70 items to discuss po. Okay, so syempre yung kabataan na pag-asa ng bayan ay makikita po natin sa La Juventud Filipina. Okay? Ito rin yung parang one of the best ni Rizal. Nanalo siya sa isang contest, no? Natalo niya yung mga Espanyol. Then yes, crowning glory of Rizal. Okay? Ang Al Trabajo naman po ay gawin pala sa La Juventud. Actually, share ko lang na maisingit ko lang din. Si La Juventud Filipina, di ba nanalo siya dyan? Kalaban niya yung mga Espanyol, nanalo pa nga siya ng silver pen, something feather, ganyan. At actually, may certificate siya. No? Yan, to the Filipino youth, tama po. May certificate siya. Actually, kung gusto yung makita yung actual certificate, nandun siya sa National Museum of Fine Arts. Meron doon isang room dedicated for Jose Rizal. So, actually, sobrang na-amaze ako nung nakita ko doon yung, ito pala yung certificate ni Rizal na nanalo siya ng La Juventud Filipina. Okay? Si Al Trabajo naman po, I believe it's let's say na lang literary work kasi hindi ko na sure kung siya ay poem ba siya or essay. Pero it's a literary work by Rizal about sa importance ng hard work. Pagkatrabaho, kaya nga Al Trabajo. Ito po ay ni-request ng mga kaibigan niya from Lipa, Batangas. No? So itong work na Al Trabajo. I'm not familiar with La Belleza de una Rosa, no? So if you have any information dyan, you can write it on our comment section. Then si Mi Ultimo Adios naman po, actually wala pong title, wala pong title itong tula ni Rizal no, bago siya mamatay. Ito pong tulang to ay inilagay niya sa sa Lamparano, wala siyang title talaga. Kasi siguro, sabi nila, gusto daw ni Rizal, ang pag-focusan nila is yung laman, no? Yung laman nung tula. Pero syempre, no, nalagyan siya ng title, Mi Ultimo Adios in Spanish, My Last Farewell for English naman, and then Pahimakas sa Filipino. Yung Pahimakas naman translated nun, yun ni Andres Bonifacio, no? At yung mga nagtatanong, ito po ba ay elegy o sonnet? No, sinagot na po 'yan. Well, nakalagay na po 'yan mismo dun sa sa PRC nung time namin, September 2023, nakalagay an elegy work of Rizal Keme Keme. Di ang sagot na is Mi Ultimo Adios. Elegy po siya. Okay? Ayan. Let's proceed na po with question number 45. Okay? Number 45, what does guided mentored classroom teaching mean? Ano daw pong ibig sabihin ng guided mentored classroom teaching? Is it A, cooperating teacher acts as a sage on the stage? B, mentor serves as a guide on the side?
C, teacher-intern relies entirely on the cooperating teacher. D, student-teacher works independently, applying learned theories. Okay? Again, pag sinabi natin guided, mentored classroom teaching. Is it A, cooperating teacher acts as sage on the stage? Parang di naman siya sage on the stage, tama? Guide on the side, pwede rin to. Teacher-intern relies entirely, parang hindi rin to maganda. Student-teacher works independently, hindi rin po siya maganda. Ano? O, kasi may word na independently. No? Nakalagay guided, mentored classroom teaching. So, syempre, yun po ay guide on the side. Okay? Si mentor or si cooperating teacher serves as guide on the side. Let's proceed with question number 46 na po tayo. A child at the top of a slide, a ripe guava before it falls, or a yo-yo before it is released are examples of, is it A, electrical energy, B, gravitational energy, C, mechanical energy, or D, chemical energy? Ano po kaya sagot natin for number 46? So, syempre, pag po nasa taas, no, meron siyang energy na konting galaw movement niya, babagsak siya, bababa siya. Okay? So, sometimes potential energy, pero the exact energy na meron siya is what we call the gravitational energy or yung gravitational pull. No? So, the answer is letter B, gravitational energy. Pag electrical energy po, tandaan, ito po ay movement ng electrons. So, ano po example ng electrical energy? Ano, nag-charge ka, no? From the socket, nagmo-move yung electron sa wire ng iyong charger, pumupunta sa iyong cellphone. Yung paggalaw ng energy or ng atoms doon sa charger mo, that's electrical energy. Mechanical energy naman po is pag gumagalaw, no? Halimbawa, example nito, halimbawa, mechanical energy, halimbawa, nagsaksak ka ng electric fan. Okay? Pag nagsaksak ka ng electric fan, magkakaroon ka ng electrical energy. Bakit? Kasi yung electrical energy po, yung paggalaw ng electron sa wire. Ngayon, yung electrical energy na yun, siya yung magpapaikot doon sa electric fan. Nung umikot na electric fan, yung energy na tinransfer sa electrical na-convert into mechanical. No? Mechanical po yung paggalaw ng electric fan. Okay? Chemical energy naman po is what we call stored energy. Yun, what about po sa power bank? Yun, ang power bank po ay example ng chemical energy kasi siya ay stored energy. Okay? Stored energy. Okay? O, ano yung stored energy? O, example, pagkain. Di ba yung pagkain may, para magka-energy tayo, kumakain tayo. Batteries, power bank, yan. Stored energy or chemical energy po yun. Okay, naunawaan yung mga energies na ito. Kasi hindi lang minsan ito yung lumalabas. Lumalabas si electrical, lumalabas si mechanical, si chemical. Tsaka kung paano siya nagko-transform or nagko-convert from one form to another, lumalabas din po yan sa ating board exam. Kaya mahalaga na alam po natin yung mga forms of energy or mga types of energy na ito. Okay? Sorry. Let's proceed to question number 47. People who harbor unjustified dislike for certain groups of people demonstrate o yung mga tao daw na merong unjustified dislike or ayaw sa mga certain groups or discriminate yung ibang grupo ng tao, they demonstrate what? Is it A, racial prejudice, B, economic prejudice, C, individualism, or D, socialism? Mechanical po yung electric fan, yung pag gumagalaw na mismo, gumagalaw na electric fan, di ba? Umiikot na siya, yun, mechanical na yun. Okay? O yun, lumabas daw sa let. Sabi ni Ma'am Joanne. Take note yun agad yan. Okay. Ang tawag po dyan, syempre pag ayaw nila sa isang certain group of people, meron sila tinatawag nating racial prejudice. Okay, racial prejudice. Okay po? Ayan. Okay. Let's proceed na po with, pag economic prejudice naman, dinidiscriminate mo yung tao dahil siya ay mahirap, dahil siya ay walang pera. Okay? Or pwede rin baliktad, discriminate mo siya dahil siya ay mayaman masyado, dahil siya ay maraming pera. Okay? Yun po ang economic prejudice. Okay? Number 48 na tayo. Since Rizal's novels revealed a hidden meaning which was socio-political, they can be classified as A, ode, B, sonnet, C, allegory, or D, elegy.
Same lang po ba ang mechanical at kinetic? Actually po, sige ha, bago tayo proceed with number 48, si mechanical is a form of kinetic energy. Meron tayong two main forms of energy. We have the potential energy and the kinetic energy. So may iba't iba silang types, no? And si mechanical po ay isa sa mga types ng kinetic energy. Okay? Kaya, so nagalaw-galaw, same lang po ba siya ng kinetic? So, kasi ang kinetic in general, no? Energy in motion, no? Pag mechanical, specifically, mga large objects, mga kitang-kita natin mismo na gumagalaw, no? Kasi halimbawa, kinetic energy rin kasi halimbawa pag lumilipat yung init at lamig o thermal energy, movement pa din siya, 'di ba? Pero hindi natin kita. Okay? So, kaya ang kinetic, marami pa siyang types, no? Isa sa mga types ng ng kinetic is mechanical, which is yung nakikita natin sa mga malalaking bagay or sa malalaking objects. Okay. Ayan. Going back tayo with number 48. Hopefully, napaliwanag ko na maayos yun sa energy, ha. Let me know lang if you have questions pa. Baka may mga tanong pa kayo, clarifications. Hanggat kaya ko namang sagutin, syempre, sasagutin ko yan. Okay? So, kung merong hidden meaning ang mga novel ni Rizal, kung may hidden meaning, ang tawag dyan ay allegory. Okay? Kung may hidden meaning, ang tawag doon is allegory. Okay? Ayan. Okay po, let's proceed to question number 49. What should be done if an error in grade computation is discovered after finalization? Is it A, keep silent to avoid chaos? B, stick with original decision since it was deliberated? C, follow protocol to avoid changes follow protocol to avoid changes post-finalization, or D, correct the error, deliberate, and declare the rightful result. Hello, Sir John Paul. Hindi po ito real live. Ayan. Live na live po ako ngayon. Ayan. So, ako kay live na live ngayon sa inyong harapan. January 26. O, yan ha. Live na live ako, Sir ano. Okay. So, tagal ko rin nung huling nakapag-live sa Teacher Sepi kasi medyo na-busy rin tayo. Okay. Siyempre, no, we need to correct the error. O tandaan, teachers, pag prof ed, actually kahit saan naman, no, kailangan mabait tayong teacher. Na? Kailangan mabait tayo. So, kaya ang sagot natin for number 49 is letter D, yung tama, no? Correct the error, redeliberate, and declare the rightful result. Okay po? Elegy po ba? Ano po yung elegy? Ito pong 48 is allegory ha. Kasi, yes, ang ultimo adjust ay elegy. Pero hindi po yun ang tanong. Ang tanong ay may mga hidden meaning daw po yung novels ni Rizal. Ano daw po yun? So, allegory ang tawag doon. Ano pa? Ayan. Okay, let's proceed to number 50. On number 50 na, naka-50 na tayo, guys. So, how should the teacher, okay, how should a teacher addresses conflicting values in a student's narrative assessment? Is it A, focus only on grammar and structure? B, encourage strong theoretical support for arguments? C, penalize for failing to master intended competencies? Or D, redirect values based on moral standards through personal decision? Yes, minsan kailangan natin magpaka-plastic, okay? Kailangan natin maging parang idealistic sa prof-ed kasi yun pong hinihinging sagot, okay, na PRC. O, lumabas daw to, guys. O, so take note yun agad to. O, paano daw dapat ina-address yung mga conflicting values in a student's narrative? Anong example nito? Halimbawa, ikaw ay isang values ESP teacher. Okay? Tapos nagpasagot ka sa bata. Ngayon, ang sagot ng bata, mali. I mean, alam mo yun, maling gawain. Kumbaga ay hindi moral, no? Hindi moral, no? Immoral, sabihin natin immoral, no? Yung sagot niya. Pero yun ay galing sa personal experience ng bata. So, hindi mo siya pwedeng malian kasi ganun siya pinalaki or ganun yung kinagisnan niya. So, para sa kanya, yun yung tama. So, ano gagawin mo ngayon? Paano mo siya gigradean ngayon? No? So, syempre, hindi ka pwedeng mag-focus lang sa grammar. Hindi pwedeng, meron silang theoretical support, personal experience nila yon. Tapos, hindi mo pwede silang i-fail. Kasi hindi na nakuha yung competency. Kasi yun yung personal experience nila. Ngayon, ang pwede mong gawin, okay, i-consider mo yung sagot niya, pero i-redirect mo siya. No? Kausapin mo siya, ito, ganito yan. So, as an ESP teacher or as a values teacher, kailangan kausapin natin na siya or i-redirect natin yung kanyang values. Kaya letter D po
ang ating correct answer for number 50. Okay, ayan. Okay, quick checkpoint po tayo. Number 50 na po. Ano po ang scores natin, teachers? Palagay po ng scores sa ating comment section. Over 50 or kung ano man po naabutan nyo sa mga bagong pasok po dito, ano na po currently yung scores nyo. So far, para na yung mga matataas or halos perfect yung mga scores nyo. So very good po tayo dyan. Ano? So, I think na-encounter nyo na or at least nadaanan nyo na yung mga questions na ito, which is good kasi ito yung mga current, mga most probably or mga ganito yung itsura ng mga questions na lumalabas sa board examination po natin. Okay? Ayan, wala pa daw wrong. Very good. Perfect. Ayan. So, nakakatuwa naman na matataas ang scores natin. Okay? So far naman, goods naman. Natututo naman po tayo. May mga new learnings. Kahit yung iba perfect na parang di na ata kailangan makinig kay Coach Roy, no? Pero at least thank you po sa pagsistay sa mga nandito po at nakikinig po sa ating dito, sa ating live for today. Okay? So ayan. So hello po, magandang gabi po. So mga bagong pasok, magandang gabi po. This is Coach Roy from TCRC and ayan, may live po tayo until 8 p.m. siguro or before 8 p.m. kasi we have 70 items. So last 20 items na lang po tayo for tonight, no? And then ulitin ko lang po, no, sa mga bagong pasok din o bagong live, bagong salta talaga or mga bagong pasok lang sa ating live, okay? Sa mga hindi po enrolled sa mga review centers, of course, if you are liking what you are watching right now, if you're enjoying our live, no, mas ma-enjoy niyo yung mga live lectures natin sa TCRC. Okay? So you can message Teacher Sepe, no? Sa kanya pong Facebook page na nagla-live ngayon para po makapag-avail kayo ng atin pong review, no? If you want a full package review, ang Gen Ed Prof Ed po is 700 pesos and ang ating specialization is 400 pesos. Full package na yun, ha? Simula nung January nag-lecture na kami, madami na kaming lectures hanggang March, hanggang final coaching po yun. Kasama po yun. Okay? So if you want naman ang final coaching lang mag-join, our final coaching will start at March 1. So ang atin pong final coaching is 400 pesos for Prof Ed Gen Ed and 300 pesos for specialization. Kaya mag-ano na po kayo, guys. Mag-inquire na po kayo. Okay? Okay, ayan. Recorded po ito, yes. Pwede niyo pong balikan ito after. Pwede niyo pong balikan yung live natin. Okay, ayan. So very good po sa mga scores. Let's proceed na po with question number 51. Number 51 po tayo. What is the least significant reason for integrating research into the K-12 curriculum? Is it A, to supplement the teacher's subject knowledge, B, to update trends and information, C, to discover new bodies of knowledge, or D, to fulfill curriculum requirements? Kaya kasama po sa atin pong full package review, lahat po ng recorded sessions, lahat po ng mga quizzes, lahat po ng mga mock exams, lahat po yun kasama sa full package review. Kaya if you want na makahabol, yung mga review po natin na full package, nandun pa rin po yung mga recorded videos. Sa mga math major dyan, ako po for my case, nakatatlong lecture na po ako sa math major. So, pwede po yung balikan kasi recorded naman yun sa ating FB group. Okay, so pwede po kayong mag-enroll sa TCRC. Ano po? Ayan. For number 51, syempre, yung research, good yan to supplement our subject knowledge. Good to update trends and information. And of course, to discover new bodies. Pero syempre, parang ang pinaka hindi okay dito is yung letter D, no? The least significant reason is to fulfill curriculum requirements. Yes, sometimes naman ganito na lang, di ba, ay kasi record naman, hayaan na lang. Minsan gano'n, di ba? Gano'n na yung ginagawa natin or parang yun na yung reason natin. Pero sana, no, pag gumagawa tayo ng research, aside from it being a curriculum requirement, we also want to expand our knowledge, to parang to add to the body of knowledge, to update trends, information, and so on. Ano? So, ayan. List yung di maganda. Yes. Okay po, tama po yan. Let's proceed na po with question number 52. For number 52, which issue is not addressed by global literacy? Again, which issue is not addressed by global literacy? Is it A, patriotism, B, globalization, C, multiculturalism, or D, diversity and social justice?
Ano daw po ang hindi ina-address ng global literacy? Oo, may list. Ito ha, teachers, tandaan. Sa board exam kasi, minsan si PRC, mapaglaro, no? Yung mga word na least, most, except, not. No? For this case, ito number 52, naka-all caps yung not. Pero minsan, hindi siya naka-all caps. Yung except, yung least, yung most, minsan hindi siya naka-all caps. Yung best, hindi siya naka-all caps. So, kaya kailangan very careful. Okay? Sa board exam naman po, pwede nyong sulatan yung inyong test paper. So, ang ginawa nyo, guhitan nyo yung mga keywords. Basahin nyo talaga word per word. Sulatan nyo kung kailangan nyo sulatan para mas maunawaan nyo ano ba ang hinihingi ng question. Okay? Pasensya na guys, kasi medyo talaga, barado yung ilong ko, kaya ganito ako mag-ano. Pero, ayun, going back, lagi nyo pong underline, bilugan, guhitan, ayan. Oo, lagi po yung merong, minsan naka-all caps, minsan hindi. So, kaya mahalaga na naka-take note sa atin yan. Pag nag-take tayo ng board exam, sulatan nyo yung inyong test paper. Okay. Ang hindi po ina-address ng global literacy is of course patriotism. Kasi patriotism, very specific for a specific sa isang country, no? Pag global, buong mundo. So globalization, multiculturalism, diversity, 'di ba? Kasi patriotism, 'yan po ay sa isang bansa lang, no? Hindi siya for the whole world. Ayan, so tama si Ma'am Jo, patriotism within the country lang yung konsepto niya. Okay? Let's proceed to number 53. Why are retests and post-tests essential in learning facilitation? Again, why are retests and post-tests essential in learning facilitation? Is it A, to determine how much learning has occurred? B, to fulfill grading requirements? C, to introduce a variety of assessment methods? Or D, to ensure students pay attention? Ayan. Okay, for number 53, no, ang purpose kung bakit tayo nagre-retest, post-test, tingnan natin, may improvement kaya yung bata. No? Tingnan natin, meron bang natutuhan yung bata? Meron kayang improvement? Meron kayang natutuhan, di ba? Yun naman ang ibig sabihin ng retest na panagpo-post-test tayo. Kaya ang purpose niya is to determine, no, malaman natin, nag-improve ba? Gaano nag-improve? No? How much learning has occurred? That's our question. That's our answer for number 53, letter A. Number 54 po tayo. The foundation rock of society which develops values and becomes the cornerstone of peaceful living is it A, home, B, city, C, family, or D, town? Okay, ano daw po ang foundation rock ng isang society? O kumbaga dito nagsisimula lahat. Dito nakukuha ng mga tao ang kanilang values, ang kanilang beliefs, no? Attitude, usually dito rin nakukuha, of course, sa family, no? Kaya minsan iba-iba tayo ng ugali kasi we are raised by different family. Okay? Tandaan, family is the smallest social unit. Again, family is the smallest social unit of society. Okay? Smallest social unit, no? Pag po kasi unit, iba-iba yan, no? Pag smallest social unit, family. Pag smallest political unit, barangay. So wag mo kakalimutan yon. Smallest social unit, family. Smallest political unit, barangay. No? So kaya po, magkaiba yung smallest unit na yan. May social, may political. Pero sa para pag walang nakalagay kung anong smallest unit lang, di tingnan mo, no? Kung nandun ang family, family. Kung walang family, barangay ang isagot. Okay? Paano po, sir, pag nandun pareho? Siguro kung nandun pareho, I would suggest family pa din ang isagot. No? Pag nandun pareho yung barangay at saka family. Okay? Letter 55 tuloy. Number 55. Conduction is to solids as radiation is to A, gas, B, plasma, C, liquid, or D, serum. So, saan po nangyayari? So, ang conduction is to solids, meaning, nangyayari yung conduction if may direct transfer siya from solid to solid. Okay? Solid to solid. Okay po?
Ngayon, ang radiation kasi, hindi yan nag-involve ng solid. Ano po ang meron sa radiation? Is it sa gas ba siya? Sa plasma? Sa liquid? Or sa zero? Okay, ano pong sagot natin? Okay, ano pong sagot natin dito for number 55? Okay, so actually this is a debatable question, number 55. But ako, my answer would be gas. Ano po? So actually po, radiation and conduction are forms of energy transfer. No, energy transfer sila. Okay? So, pag radiation kasi, it can transfer through gas or through plasma din sa radiation, sa mga waves, no? Waves or sa mga, tawag dito? Waves, no? Transfer ng energy through waves, okay? But mostly, no, sa radiation, gas ang ating sagot pag radiation. Okay? Pero sige, we'll check on that, no? Kasi I understand why some of you answered plasma, no? Pero ako personally, gas ang sinasagot ko kasi uh, though plasma is also a state of matter, pero mas nangyayari siya, no? Sa gas. Sa gases siya mostly nang yayari. Ano po? Ayan. Sige, gas po ang ating sagot. So I stand by it, gas. Pero I'll check pa din, no? So we are learning naman. If you have other, other comments or information, pwede nyo ilagay sa ating comment section. Ano po? Ayan. Sige. Number 56 po tayo. For me, no, kung lumabas sa board exam, gas ang isagot nyo. Yan. Yun ang aking opinion. Pero syempre, kung may mga science major dito na makakapag-explain, pwede naman. Pero gas ang alam ko talaga na sagot doon for number 55. Okay? Number 56 tayo. A low standard deviation in a set of scores indicates that. Ano daw po ang ibig sabihin pag mababa ang standard deviation? Pag mababa ang standard deviation, is it scores are varied, scores are homogeneous, scores are all extreme, or scores are above average? Tandaan po natin, teachers, pag po standard deviation, ang pinag-focusan po nito is kung gaano kalawak, gaano ka-spread, gaano magkakaiba, gaano magkakahiwalay yung scores natin or yung data natin. Ngayon, pag mababa ang standard deviation, again, ang standard deviation is spread, variability, no? Gaano magkakahiwalay. Okay? So, kung ibig sabihin, mababa ang standard deviation, ibig sabihin, hindi sila ganun magkakahiwalay. Okay? Hindi sila ganun ka-spread. Hindi sila ganun ka-random. Ibig sabihin, halos pare-pareho. Tama? Halos pare-pareho. Kaya po, homogeneous. Ayan, homogeneous po ang ating sagot. Okay, scores are homogeneous or clustered closely. Ayan, thank you, Ma'am Janen. Tama po, no? Homogeneous, pare-pareho, dikit-dikit. So, ibig sabihin kasi mababa ang standard deviation, mababa yung spread. Okay? Ayan. Next po tayo, let's proceed to number 57. 57 po, which philosopher is known for developing the concept of the categorical imperative? Okay, sino daw po yung philosopher na merong mga categorical imperative? Is it A. John Stuart Mill, B. Immanuel Kant, C. Jeremy Bentham, or D. David Hume? Sino daw po kaya yon? Tandaan po, pag may categorical imperative, that is under Immanuel Kant. No? I think, as far as I know, meron siyang dalawang categorical imperative. The first one is the universalizability principle. Okay, medyo mahirap universalizability principle. Ibig sabihin, universal law. No, na kayang gawin ng lahat without having a problem, no? It's a practice or it's something that we do na kayang gawin ng lahat ng tao sa mundo nang walang nagrereklamo. That's universalizability principle.
Under also ng categorical imperative, we have the humanity principle, no? Humanity principle meaning dapat we respect humans, not as things, not as bagay, no? Pero bilang tao, itrato ang tao bilang tao. That's humanity principle, okay? Yun po ay kay Immanuel Kant. May nag-comment din po ng deontology. Okay? Deontology po is also under ethics, one of the ethical principles na nagsasabi na kung mali ang ginawa mo, kahit maganda ang consequence, okay? Kahit maganda ang consequence niyan, mali pa rin siya. Halimbawa, nagnakaw ka para sa barangay mo, para makakain yung barangay nyo. Okay? According kay deontology, mali siya. Kasi mali yung action na ginawa mo. Pero pag pumunta tayo ngayon kay utilitarianism, tama siya. Bakit? Kasi ang focus po ng utilitarianism ay yung karamihan. Pag mas maraming natulungan, mas maraming nag-benefit, mas okay siya. So magkaiba yun, deontology at saka utilitarianism. Pag deontology, pag bali yung ginawa mo, mali na yan, kahit anong consequence niyan. Pag utilitarianism, tama ang ginawa mo, kahit ano pang tama yung action mo, as long as marami kang natulungan, maraming nag-benefit. Okay? Or common good. Okay po? So yun po siya. And speaking of deontology, yun po ay related kay Immanuel Kant. No? Si Immanuel Kant po ay isa sa mga proponent ng deontology. Yes, wrong is wrong, right is right. Okay? Kay Immanuel Kant po yan. Ngayon, sa utilitarianism naman po is actually ang mga proponents ng utilitarianism, we have John Stuart Mill and Jeremy Bentham. Okay? Si Jeremy Bentham po ang tinaguri ang father of utilitarianism. Okay? Father of utilitarianism. Kanya po yung pinaka-classical. No? Classical na pag maraming natulungan, maraming nag-benefit, go, maganda yan. Jeremy Bentham yan. Father of utilitarianism. Okay? Pag John Stuart Mill naman, yan po ay under yun din siya ng utilitarianism. Okay? Pero ang specific niya ay rule utilitarianism. Kasi kay Jeremy Bentham, act utilitarianism or classical utilitarianism. Pag kay John Stuart Mill, rule utilitarianism. Okay? So, ibig sabihin po, we follow a specific rule kasi it will benefit all of us in the long run. Yun po ibig sabihin ng rule utilitarianism. No, we follow the rule so that in the long run, maraming mag-benefit. Okay, sabi ni Janen, the categorical imperative means doing what is right because it's the right thing to do and your action should be a rule everyone can follow. Yes, yung first part nung sentence na yun ay deontology. The last part, yung action should be a rule everyone can follow. Yun po ay yung universalizability principle ni Immanuel Kant. Okay? Ayan, napahaba yung chika sa number 57. No? Kasi nag-lecture din ako ng ethics din kasi. No? So isa yun sa mga tinuturo ko din po for Gen Ed, yung ethics. Okay? Proceed na tayo kay number 58. Okay, very easy lang ang number 58 natin. Which of the following is the main greenhouse gas responsible for global warming? Very easy. Sa mga nag-stay kanina, sa mga, I don't think ako ng number siya, at nasagot na natin to. Ano daw po yung main na greenhouse gas na responsible for global warming? Is it A, methane, B, nitrous oxide, C, carbon dioxide, or D, carbon monoxide? Lahat po ito ay nakakaapekto sa global warming. Lahat po ito ay greenhouse gas. Pero alin po dito yung may pinakamalaking contribution sa global warming? Okay? Nasagot natin ito kanina sa mga maaga pa dito sa live natin. The answer is carbon dioxide. As you can see here sa live natin, sa graph natin, no? 79.7% is carbon dioxide, followed by 11.1% of CH4. CH4 po is methane. Okay, susunod po yung methane. 6.1% po ang N2O, which is nitrous oxide. Okay? So, ayan. So, yan po yung, and then 3.1% yung mga HFCs or mga hydrofluorocarbons, PFCs, SF6, and NF3. Okay? So, ayan po ang ating mga greenhouse gas na nakaka-apekto po sa ating global warming. Okay? Let's proceed na po with question number 59. Number 59, what is the essence of inclusive education? Ano po ang essence ng inclusive education? Is it A, education tailored for children with special needs? B, welcoming students with disabilities to schools? C, accepting all children regardless of race, shape, or ability? Or D, grouping students by IQ while promoting inclusivity? Okay? So, hello po sa mga
bagong pasok lang, medyo patapos na po tayo kasi until number 70 lang tayo. But still, welcome po sa ating live. Pwede niyo po itong i-rewind. No, recorded naman po ang live natin for tonight. So pwede niyo po itong balikan for for your reference, okay? And may natanong pala kanina, nakalimutan ko sagutin. Gen Ed po ba to or Prof Ed? Halo-halo pa both. Okay, may Gen Ed po tayo, may Prof Ed po tayo. Sama-sama siya dito sa 70 questions. Kumbaga all-in-one na yung ating session for tonight. Okay, number 59 po, of course, inclusive. Na po sabi inclusive, lahat pasok, lahat kasama. No? So letter C, accepting all children regardless of race, shape, or ability. Okay? Hindi po nakahiwalay. No, lahat i-accept po natin. No? Though sometimes nga lang, medyo may problem tayo dito kasi syempre, sometimes not all teachers are trained to handle students with special needs. No, kaya minsan nagkakaroon tayo ng conflicts sa classroom, sa assessment and such kasi hindi nga equip lahat ng teachers, no, with regards to that. Pero yun yung balak i-promote o yung gustong ipinopromote natin. No? Inclusive na lahat, sige, ikaw man ay mahirap o hindi, ikaw man ay may special need o wala, tanggap ka sa classroom to, no? Yeah, so yun ang inclusive education. Okay? Under nito yung mainstreaming. Mainstreaming, ito yung sinasama na natin yung mga children with special needs sa isang normal classroom. Yun. Okay? Ayan. Let's proceed na with number. Ayan, tama. Walang pinipili. Okay? Number 60 na po tayo. Number 60, what describes a 21st century teacher who integrates technology effectively? Okay? If a 21st century teacher integrates technology effectively, ano kaya tawag doon? Multitask, multiliterate, multi-skilled, or multi-specialist. Okay, tayo mga teachers, marami tayong mga literacy na alam, di ba? Dapat meron tayong financial literacy, eco-literacy, social literacy, media literacy, no? Information literacy. Tayo ay multi-literate. No? Dapat marami tayong literacy na baon-baon kasi these are literacies na dapat ibahagi rin natin or i-pass down natin or ituro din natin sa ating mga learners. Okay? Ayan. Buhay pa ba, teachers? Buhay pa? Buhay pa po ba? Pa-comment naman ng yes na yes. Buong buhay pa po yung mga teachers natin dyan. Last 10 questions na po tayo. Sana po ay buhay na buhay pa. At buhay na buhay pa para sa pangarap. Tama ba? Para sa 3 letters nating pangarap LPT. Let's proceed with our last 10 items. Okay? So sana po ay ready po makinig. Okay? Buhay pa daw. Ayan. Very good. Sige, let's proceed na po with question number 61. Question number 61, which law states that energy cannot be created or destroyed, only transformed from one form to another? Okay, again, energy cannot be created or destroyed, only transferred from one form to another. Is it A, Newton's first law, B, law of conservation of mass, C, second law of thermodynamics, or D, law of conservation of energy? Okay, sinasabi nito na yung energy daw, di ba sa science, Big Bang yung pinaniwalaan nila. Ibig sabihin, nung nag-start yung Big Bang, lahat ng energy na meron nung time na yon, yun pa rin yung energy na meron tayo hanggang ngayon. Nagta-transform lang siya, kino-convert lang siya, nagta-transfer lang siya. No? So, ganoon yung nangyayari lang. No? So, ibig sabihin, walang nasasayang na energy, wala tayong kine-create na energy, wala tayong dinadestroy na energy, tina-transform lang natin yung energy. Okay? So actually, this is the first law of thermodynamics. Okay? This is the first law of thermodynamics. Okay? Energy cannot be created or destroyed, only transformed from one form to another. This is the first law or what we call the law of conservation of energy. Tandaan na ang other term dyan, the first law of thermodynamics. Yun yung example ko kanina. No? Kasi, halimbawa, kumain tayo ng pagkain. No? Ang pagkain, say tinapay, ang tinapay po ay may tinatawag nating chemical energy kasi may stored energy, may naka-store na energy. Ngayon, kinain natin yung tinapay. Nawala na ba yung energy? Na-destroyed na ba yung energy ng tinapay? Hindi. Yung tinapay, energy ng tinapay, na-convert ng katawan natin to ATP o adenosine triphosphate para tayo ay makagalaw o para makapag-isip, para mag-function yung katawan natin, kailangan ng energy. So, ibig sabihin,
No? Ibig sabihin, yung chemical energy ng tinapay na yun na kinain ko, na-convert ko into, let's say, kinetic energy kasi nakakagalaw na ako ngayon. 'Di ba? Kasi kumain ako. Kasi meron akong chemical energy sa katawan. So yung chemical energy, pag nawawala siya, nag-transform lang siya into, tawag dito, into, tawag dito, kinetic energy. Okay? Ayan. Sige. So yun po ha. Again, ang sagot dito ay law of conservation of energy or the first law. First law of thermodynamics. For a while lang po ha. For a while. Wait lang po. Okay. Ayan. Sige. Let's proceed na po with question number 62. Ano po yung second law? Ang second law ata something na with medyo advanced na yon. Sorry, hindi ko na rin sobrang ma-explain, no? Kasi math major ako, so hindi na ako sobrang familiar with the second law, no? Sige. Pero because there's that one naman, no? Pero yun ang mahalaga. First law is the law of conservation of energy. Okay? So sa mga ligwak dyan, at least natuto po tayo, so okay lang po yan. Okay? Number 62, which newspaper is the oldest existing publication in the Philippines? Tandaan, ang pinakamatagal na po na existing pa rin hanggang ngayon since 1900s is letter D, Manila Bulletin. Isa sa mga pinakamatagal na newspaper po. Newspaper na Manila Bulletin. Number 63, what is the numerical index of a student's performance in a test? Okay? Ano daw po yung nagsasabi ng performance ng isang bata sa isang test? No, yung may isang test, no, yun yung performance nila, ano nagpapakita ng performance nila sa test? Of course, that is their, no kaya, no, pag numerical performance or index ng bata sa isang test, score ang tawag doon, no? So, yun yung score. Anong score nila sa test na yun? That's their numerical index score. Okay? Number 64 po tayo. In Bruner's three-tiered learning, which is action-based? Is it A, inactive learning, B, iconic learning, C, inactive learning, or D, symbolic learning? So, ito po kay Bruner na three-tiered learning or tinatawag din po siyang modes of representation. Okay, yung three modes of representation, we have inactive, iconic, and symbolic. Pag sinabing inactive, ito po yung may physical na bagay, no? Realia. No, action-based sa actions, sa real objects. And active yon. Pag naman po napunta tayong symbolic, pag symbolic po, pictures or diagrams. Illustrations, pictures, diagrams. Okay? Pag po symbolic, numbers and letters na lang yon. Okay? Again, pag po inactive, may action, may physical objects, may realia, no? Or close to real life. Pag po iconic, pictures, diagrams, illustrations. Pag symbolic po, numbers and symbols. So that is letter A. Kasi nakalagay sa problem, action-based. So siya po ay inactive learning. Okay po? Sige, let's proceed na po. Malinaw po yun ha, yung three modes or the three-tiered learning or yung atin pong modes of representation. Okay? Next, number 65. Who among the following is not technically considered a teacher if one were to refer to the Code of Ethics for professional teachers? Pag po naka-base sa Code of Ethics, sino dito ang hindi kino-consider as teacher? Okay? Okay? So, is it A, Teacher May of Nursery Section Honesty, B, Prof. Julia of BE Ed Section 4A, C, Sir Joseph of Grade 11 STEM B, or D, Miss Anna of Grade 6 Bravery? Sino po dito ang hindi considered na teacher? Okay? Sino po ang hindi considered na teacher? Ako, tandaan ha, according kay Code of Ethics for Professional Teachers, ang mga teachers po ay simula nursery, kinder, elementary, junior high school, senior high school, private or public schools. Hindi po kasama ang college. Kaya po hindi po pasok sa definition ng teacher sa Code of Ethics si Prof. Julia ng BE Ed Section 4A kasi college na ito.
Okay? Ang sakop lang po ng Code of Ethics for Professional Teachers ay hanggang hanggang high school level lang po. Okay? Ayan. Okay. Sige. Okay, let's proceed na po with question number 66. Okay? Number 66, which philosophical theory suggests that nothing exists except in the mind of a man? O, nakalagay. Nothing exists except in the mind of a man. Is it A, realism, B, idealism, C, behaviorism, or D, pragmatism? Again, pag po nakalagay mind of a man, nasa utak lang natin, nasa utak, that is idealism. Again, that is idealism. Okay? Number 67 po tayo, what is the science of human behavior? Pag sinabi, pag ginag-aaralan po natin ang human behavior, paano nag-act ang isang tao, okay? Pag po yun ang pinag-uusapan natin, for a while lang po. Okay, pag po pinag-uusapan natin is human behavior, that is psychology. Na pag sociology, that's social relations. Pag naman po philosophy, that's wisdom, love of wisdom, or basically knowledge, no? Anthropology naman po humans, no? Human development. Ayan, para nag-develop ang humans. Okay? So, ayan po, that is psychology. Pag human behavior, psychology, social relations, or human relations, sociology. Pag human knowledge, human wisdom, knowledge, yan, so that's philosophy. Pag development ng human, from the very start, no, that's anthropology. Okay? Number 68 po, last 3 questions po tayo. Filipino heroes avoided identity exposure during the Spanish era by using. Ano daw po ang ginagamit ng mga Filipino heroes natin para hindi sila ma-expose yung identity nila? Is it A, pseudonym, B, symbols, C, nicknames, or D, emojis? Parang emojis to. Di ba emojis? Na? Emoji ang gamit ng mga Filipino heroes natin dati. Okay, so ang gamit po nila ay mga pseudonym. Okay, mga pseudonym po. Number 68, pseudonym po ang gamit nila para hindi ma-expose ang kanilang identity. Number 69, in some countries, girls get limited and restricted access to education. What kind of discrimination exists in this situation? Again, sa ibang bansa po, yung mga babae po ay hindi or restricted yung kanilang access sa education. Ngayon, ano daw po yung discrimination na tawag dito? Is it A, racial discrimination, B, political discrimination, C, class discrimination, or D, gender discrimination? Again, ano po ang tawag dito? Pag racial, nakadepende sa race, no? Halimbawa, very evident yan sa America, yung mga whites at saka blacks. No? Pag discriminate yung mga black, that's racial discrimination. Pag political naman, halimbawa, ay, ang binoto niya si ganito, si Trump, ay ayoko sa kanya, no? Political discrimination. Pag class discrimination, ay ano yan, mahihirap yan, hindi ko ano. So, nakadepende sa social class mo, o yun, that class discrimination yun. Ang nakalagay sa ating problem, yung mga babae ay hindi nakakakuha or limited lang yung access sa education. So that is gender. Okay? Gender discrimination. Okay? Let's proceed to question number 70. What is the ultimate goal of teaching eco-literacy, one of the new literacies of the 21st century? Or last question natin. Ano daw po ang goal sa pagtuturo ng eco-literacy? Is it A, to learn how nature works, B, to beautify the natural environment, C, to preserve people's health, or D, to increase students' environmental awareness and care for sustainable development? Okay? Of course, okay din nun. They know how nature works. They know how to beautify our environment. No? Preserve people's health, medyo, kasi hindi sobra kasi ito ay ecology or environment, so hindi masyado pasok to. Pero ang pinakaswak nun, yung eco-literacy, is para ang mga bata ay magkaroon ng environmental awareness. No? Maging aware sila ang mga bagay na dapat gawin sa environment, kamusta na yung environment natin ngayon, kamusta na yung earth ngayon, and mag-care sila for sustainable development. Sustainable development meaning kailangan ma-preserve natin or maging sustainable yung environment natin, in a way that kahit yung mga future generation ay maabutan pa rin yung meron tayo ngayon. That is sustainable development or sustainability. Okay? Ayan, so that ends our 70 questions. Score reveal po tayo. Score reveal. What's your score out
of 70 or kung ano man po ang naabutan nyo, walang problema. Okay? What's your score